Silipin na natin itong panibago nating bagyo, ang bagyong Verbena. Kahapon nga pumasok sa loob ng ating PAR, itong low pressure area at kaninang madaling araw ay nag-develop ito at naging bagyo na nga at tinawag nga natin ito sa local name niyang Verbena. Ang bagyong Verbena po ay huling namata ng pag-asa sa lying around 345 kilometers east ng Surigao City, dito po sa may Surigao del Norte. Yan po ay nasa dagat pa na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. At patuloy po yung kumikilos, medyo mga ikabilisan sa bilis na 30 kilometers per hour pa kanluran. Ito po ay hindi natin inaasahang maging super typhoon or umabot man lang sa typhoon category. Possible po yan tumawid sa ating bansa as a tropical depression or posibleng hanggang tropical storm. Pero yan po ay magdadala ng malawakang pagulan sa malaking bahagi na po yun ng ating bansa kasabay po ng pagtawid niyan. Kasama po ng ating tinatawag na shear line at ng ating amihan o northeast monsoon. Ito pong bagyong Verbena, inaasahan nating makatawid o tumama or sumabit dito sa mga areas ng Northern Mindanao. Ngayong araw na ito hanggang bukas, tatawid po yan sa areas ng Visayas at posibleng makarating dito sa may area ng Sulusi. Bukas ng Tuesday at sa darating na Wednesday, yan po ay maaaring nandito na sa areas ng West Philippine Sea. At kasabay nga ng pagtawid niyan, halos buong bansa po ang posibleng makaranas ng mga pagulan na maaaring idulot nito at kasama na po dyan ang itong tinatawag nga nating shear line na nagpapaulan sa mga areas na malayo sa mismong bagyo at magpapatuloy pa yan after makatawid na itong bagyo natin dito sa may West Philippine Sea. Ngayong araw na ito, asahan po natin ang mga posibleng maulang panahon at minsan may kasama rin po yung pabugso-bugsong hangin. Dito po sa ilagang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang rehiyon ng Caraga. Ito namang natitirang bahagi ng Mindanao, possible naman po dyan yung mga ating scattered o kalat-kalat na pagulan dahil doon sa trough or extension ng binabantayan nating sama ng panahon. Samantalang, nag-extend din po yung ating masungit na panahon. May mga pagulan po tayo at kung minsan may mga kasamang pabugso-bugsong hangin, lalong-lalo na kapag meron tayong mga subaskwa o yung malawakan nating thunderstorms. Dito po sa mga areas ng Eastern Visayas, kasama po dyan ng Central Visayas, maging dito sa areas ng Cebu at Bohol, kasama na rin po dyan na itong Negros Islands. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at ang Palawan ay possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dahil doon sa trough o extension ng binabantayan nating bagyong Verbena. Samantalang, itong mga areas ng Bicol Region, natitirang bahagi ng Mimaropa, possible din po yung ating mga pagulan dyan dahil sa trough na itong ating bagyo, maging dito sa areas ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Bulacan, maging dito po sa mga areas ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Aurora, Isabela, Quirino, kasama po dyan ang Cagayan dahil naman yan doon sa ating tinatawag na shear line. Samantalang ito pong mga areas ng Cordillera, meron din tayong mga pagulan dyan at ang natitirang bahagi ng Central Luzon dahil naman po sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Dito sa Metro Manila, maliwalas pa po ang ating panahon ngayon pero tataas po ang ating tsansa ng pagulan na lalong-lalo na bukas dahil sa epekto ng pagtawid ditong ating bagyo. So may mga lakad bukas, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan natin gaya ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at matinding traffic. Ating araw po ay sisikat mamaya 6:01 ng umaga at muling lulubog mamaya 5:24 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Ngayong araw ng Lunes, muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Nasa tropical depression category na nga po ang bagyong Verbena na kasalukuyang binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin na po natin ang tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Kasama po ang ating resident meteorologist Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dibs, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Lunes at patuloy nga nating binabantayan itong panibago nating bagyo, ang ating ikalawang bagyo ngayong November, ang bagyong Verbena. Yan po ay huling namata ng pag-asa sa lying around 345 kilometers east ng Surigao City. Ito po ay nandito sa dagat pa at yan nga po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito pong bagyong Verbena ay hindi natin inaasang umabot sa super typhoon category or umabot man lang sa typhoon category. Yan po ay maaaring tumawid sa ating bansa as a tropical depression or posible pang umabot sa hanggang tropical storm category. Ganun pa man, ito po ay magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa kasabay po ng pagtawid niyan dito sa areas ng Mindanao, Visayas at sa may area nga ng Palawan. Sa katunayan, nagtaas na po ng weather advisory ang Pag-asa. Meron po tayong mga possible na hanggang heavy at kung minsan intense rains dito po sa mga areas ng Eastern Samar, kasama po dyan ang Leyte, Biliran, maging dito sa Southern Leyte, kasama na po dyan ang areas sa Caraga, ang Surigao del Norte,
Surigao del Sur, kasama na po din ng Siargao at Dinagat Island. Samantalang mga possible moderate at kuminsan heavy rains naman ang ating aasahan sa mga areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Capiz, kasama po dyan ng Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kasama na po dyan ng Cebu at Bohol, Siquijor, maging dito sa northern portion ng Samar, Agusan del Norte, kasama na po dyan ang Agusan del Sur, Misamis Oriental, kasama na po dyan ang area ng Bukidnon. Samantalang, ito pong mga areas na medyo malayo sa mismong at binabantayan nating bagyo ay naapektuhan naman ng shear line. Yan po ang mga areas ng Cagayan, Isabela at Aurora. At magpapatuloy po ang mga pagulan natin dyan kasabay po ng pagtawid. Ito pong berbana sa ating bansa. Sa ngayon, wala po tayong mga hanggang torrential rains pero again, ito pong mga pagulan na ito ay nasa 24-hour period. So if ever may ipon po yan, so halimbawa meron tayong mga pagulan na nagpapatuloy ng 2 araw sa moderate to heavy, ay possible pa rin po yan magdulot ng mga malawakang pagba at malawakang mga possible flash floods at landslides. Kaya mag-iingat pa rin po tayo dyan. Kasabay nga ng pagtawid nitong bagyong Berbana sa ating bansa, yan po ay posibleng sumabit na dito sa areas ng Northern Mindanao at Eastern Visayas mamayang hapon hanggang gabi at tatawid po dito po sa areas ng Visayas. Malilipat po yung ating concentration ng mga pagulan. Dito naman po sa western section ng Visayas at areas ng Mimaropa at maaaring sa darating na Wednesday, ito po ay nandito na sa may areas ng West Philippine Sea na kung saan inaasahan natin ang paglakas pa niyan at magpapatuloy po. Kahit nandito na po yan sa West Philippine Sea, meron pa rin tayong mga malalakas na pagulan dito sa eastern portion ng Northern Luzon dahil naman po sa epekto ng shear line na kung saan ito po ay nagpapaulan na dito sa mga areas na yan nitong nakaraang araw pa. So mataas po ang ating tsansa ng flash floods at nangyayari na nga po yung ating mga pagbaha dyan at mga pagguho ng lupa. Kaya doble ingat po tayo kasabay nga ng pagtawid nitong bagyong si Berbana sa ating bansa. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Lunes ng umaga. Again, mag-ingat po tayo dahil meron tayong nakaka-apektong bagyo sa ating bansa. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.